Mula sa isang lugar na puno ng niebe, ay naroon ang isang babaeng nagngangalang Chanyu na naiwang mag-isa kasama ang nakababatang kapatid matapos mapatay ng mga bandido ang kanilang mga magulang. Para magpatuloy sa buhay ay ipinagpatuloy niya ang hanap buhay ng kanyang ama, ang mag-alaga, magkatay at magtinda na rin ng karne ng baboy. Sa pagdating ng bagong taon, siya ay binayaran ni Young Lady Chen upang magkatay para sa piging. Matapos ang trabaho ay agad siyang umuwi dala ang kanyang mga gamit. Gayunpaman, isang pangyayari ang nagtulak upang siya ay mapatigil sa daan. Ang kanyang maawaing puso at kasanayan sa trabaho ang nag-udyo upang tulungan ang isang lalaking sugatan na sa ngayon ay nasa bingit na ni kamatayan. Doon ay napansin niya na may hawak itong jade hairpin na kapareho ng dating pag-aari ng kanyang ina. Dahil sa pakiramdam na ito ay maaaring isang senyales na kailangan niya siyang tulungan. Nagpasya siyang iligtas ito at dinala siya papunta sa kanyang compound. Ang kanyang kapitbahay na si Madam Zhao ay agad na nag-aalala na ang pagtatago ng isang hindi kilalang lalaki ay makakasira sa reputasyon ni Chanyu bilang dalaga. Upang protektahan siya, iginiit ni Madam Zhao na ilipat ang lalaki sa kanyang sariling bahay at hinanap ang kanyang asawa na si Mr. Zhao, isang lokal na doktor. Habang naghihintay, nakita ni Chanyu ang lalaki na dumudugo ng husto at nagpa siyang sumugal. Nagtimpla siya ng isang buong pakete ng gamot na natagpuan niya doon at sinimulang ipainom yon sa kanya. Ngunit bago pa makarami, ay agad dumating si Mr. Zhao at pinigilan siya. Binalaan niya siya na ang sobrang paggamit noon ay maaring makamatay. Kinabukasan, nakasalubong ni Chanyu ang kanyang dating kasintahan na si Songyan at ang kanyang ina. Matapos sabihin ng isang manghuhula na si Chanyu ay isang bituin ng masamang pangitain, ay bigla silang umatras para sana sa kasal. Para official na makansela ang kanilang engagement, ay gusto ng ina ni Songyan na ibalik ni Chanyu sa kanya ang opisyal na sulat ng pakikipagtipan. Tumanggi si Chanyu na ibalik iyon at sinaad na bayaran muna nila ang mga matrikula at suportang pinansyal na ibinigay ng kanyang mga magulang para sa edukasyon ni Songyan. Gayunpaman, siniraan siya ng ina ni Songyan dahil sa pangingikil niya di umano sa kanila, habang si Songyan ay sinabing hindi niya kayang tanggihan ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Pagbalik sa bahay ni Zhao, sa wakas ay nagising ang estranghero. Siya ay may mataas na ranggo, isang marquis na nagngangalang Xie Zheng, at kasalukuyang in charge sa mga borders upang protektahan ang kanilang bansa. Ngunit upang maiwasan siyang matonto ng mga humahabol sa kanya, itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan at sinabing siya si Yan Zheng, isang refugee mula sa Chongzhou. Nang magsimula siyang umubo, sinubukan ni Chanyu na tumulong sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang likod. Ngunit ang lakas ng kanyang pagtapik ay hindi sinasadyang mapaubos siya ng dugo. Dahil sa takot na malapit na ang kanyang araw, gumawa sina Chanyu at Ning ng isang kahoy na libingan para hindi na rin gumastos pa. Ngunit nang maglaon, nilinaw ni Ginoong Zhao na malakas na ang pangangatawan ni Yan Zheng at ang dugong inilabas niya ay mga namuong dugo sa loob na kailangang linisin. Gayunpaman, binalaan niya si Chanyu na ang katumbas ng gamot na kailangan niya para mabuhay ay napakamahal. Upang masolusyonan yon ay sinanla ni Chanyu ang hairpin ng kanyang ina at ibinili ng baboy para maparami pa ang halaga ng napagbintahan niya. Muli niyang binuksan ang tindahan ng karne ng pamilyang Fan. Ang kanyang pagsusumikap ay nakakuha ng respeto ng mga kapitbahay tulad ni Ginoong Lee, isang chef mula sa lokal na restaurant. Hinikayat niya siyang huwag pansinin ang kinakalat na chismis tungkol sa kanya at pinuri siya sa determinasyon niyang ipagpatuloy ang negosyo ng kanyang ama. Kahit pa ito ay mapanghamong trabaho. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang mga opisyal ng gobyerno upang halughugin ang mga bahay-bahay para maghanap ng mga refugees na walang travel permit at para gawing vanguard corps sa digmaan. Nang tanungin ni Chanyu si Yan Zheng kung may travel permit siya, ay sinaad niyang nawawala niya iyon habang tumatakas. Mabilis niyang itinago si Yan Zheng sa kulungan ng baboy at tinakpan niyon ng mga panggatong. Nang pumasok ang mga opisyal, napansin nila ang isang duguan na tela sa mesa at sila ay naghinala. Mahinahong ipinaliwanag ni Chanyu na ginamit niya ang tela na tapos mangkatay ng baboy. Hinalughog ng mga opisyal ang bakuran at tumungo sa kulungan ng baboy ang isa sa kanila. Ngunit sadyang nilagyan iyon ni Chanyu ng mabahong dumi ng baboy para tuluyan silang umalis. Pagkaalis nila, ay agad pinuntahan ni Chanyu si Yan Zheng at sinaad na ligtas na siya ngayon. Gamit ang nilinis na bituka ng baboy, nagluto si Chanyu ng isang batch ng nilagang karne at ilang pork intestine noodles. Ibahagi niya ang pagkain kina Mr. and Mrs. Zhao habang nagtira ng mga bahagi para sa kanila ni na Changning at Yan Zheng.
Habang kumakain ay nabanggit ni Channing ang trabaho ng kanyang ate at isa na doon ang pagkatay ng baboy. Agad siyang pinigilan ni Changju dahil ayaw niyang malaman ni Yanjeng na isa iyon sa ginagawa niya. Gayunpaman, nasarapan si Yanjeng sa pagkain, ngunit nawala ang kanyang gana nang malamang gawa iyon sa bituka ng baboy. Nang gabing iyon, binagabag si Yansheng ng isang bangungot kung saan nakita niya si Chanyu, na nangangakong magkatay pa ng mga baboy upang may pambili ng gamot at tuluyan siyang gumaling. Sa pagsikat ng araw, nakita niya si Chanyu na walang kahirap-hirap binuhat ang kalahating baboy papunta sa isang kariton. Kalaunan ay narinig niya ang pag-uusap ng magkapatid na kung saan isinangla ni Changyu ang isang pilak na hairpin, ang alaala mula sa kanilang yumaong ina, para ipambayad sa kanyang gamot. Kinalaunan, binuksan na ni Changju ang kanyang meat shop. Nagpatupad siya ng isang estratehiya kung saan namigay siya ng libreng nilagang karne sa bawat 1 kilong baboy na bibilhin. Habang umuunlad ang kanyang negosyo, ito ay pumukaw ng galit sa isang karibal na magkakarne na si Guo Dal. Inakusahan siya ng paglabag sa mga patakaran sa kalakalan. Gayunpaman, mabilis na kumilos ang kanyang mga kapitbahay upang ipagtanggol siya, na antala ang tagumpay nang biglang sumugod si Mr. Zhao sa palengke dala ang masamang balita. Ang tiyuhin ni Changyu na si Fan Danyu ay nagdala ng isang grupo ng mga kalalakihan na pinangungunahan ni Jin Yuanbao upang kumpiskahin ang titulo ng bahay ni na Chanyu bilang pambayad sa utang niya sa sugal. Agad kinuha ni Changyu ang kanyang kutsilyo at tumakbo para puntahan ang kanilang bahay. Sa tapat ng kanyang gate, makikita si Mrs. Zhao na desperadang humihingi ng tulong kay Songyan dahil isa siyang scholar. Gayunpaman, pinagbawalan siya ng kanyang ina na makialam lalo pat tinanggihan na nila si Changju para maging asawa niya. Pagdating sa loob ng bahay, nakita ni Changyu ang kanyang tito na hawak ng mga naniningil at pinagbantaang puputulan ng kanyang kamay. Ngunit bago pa yon mangyari, ay biglang hinagis ni Changju ang hawak niyang kutsilyo na eksaktong tumama sa mismong tabi ng kanyang tito. Bagay na gumulat sa lahat. Mas mabuti pa, yan ang gamitin niyo, saad niya. Dahil doon nagalit ang kanyang tito na nag-udyok upang banggitin ni Jin Yunbao ang umiiral na batas na kung walang naiwang lalaking tagapagmana, ay ipapangalan ng bahay sa pinakamalapit na pinsang lalaki. Dahil doon, agad nilang hinalungkat ang loob ng bahay upang hanapin ang titulo. Gayunpaman, pati ang memorial tablet ng mga magulang ni Changju ay hinulog nila sa sahig. Na nag-udyok kay Changyu upang lumaban, sinabihan ni Changyu si Changning na tumalikod at magbilang hanggang 10. Habang nagbibilang, kinuha ni Changyu ang isang mahabang stick at ginamit ang glaive technique na minsang itinuro sa kanya ng kanyang ama na isang dating escort. Mabilis niyang nalabanan ang mga sugarol habang wala siyang kamalay-malay na pinapanood siya ni Yansheng. Nang tangkayin ni Jin Yuanbao, nalabanan si Changyu, ay namagitan si Yanjeng mula sa kanyang bintana sa itaas. Pinalo niya ang isang stick upang lumipad at tumama sa kanyang tuhod, dahilan upang siya ay mapadulas sa lupa. Hindi nagtagal ay dumating si Constable Weng kasama si Mr. Zhao at kinontrol ang sitwasyon. Nang mawala na ang banta, nagbabala si Constable Weng na ang legal na bagay ay nananatiling hindi pa nareresolba. Sa ilalim ng batas ng yin, maaaring magtagumpay si Fan Danyu, ang tito ni Changyu, na makuha ang kanilang bahay dahil walang lalaking tagapagmana ang pamilyang Fan. At ang tanging paraan upang mailigtas ang bahay ay ang pagpasok ni Changju sa isang matrilocal na kasal. Iminungkahi ni Madam Zhao si Yanzeng bilang isang perpektong kandidato, ngunit nag-alangan si Changyu. Inihambing niya si Yanzeng sa isang piraso ng pinong jade, isang kayamanang natagpuan niya sa niebe. Ngunit hindi naman niya tunay na pagmamayari. Nag-alala siya na ang pagpilit sa kanya sa ganitong kasunduan ay baka matulad ng nabigo niyang pakikipagtipan kay Songyan. Dahilan upang agad siyang magpaalam at sinabing pag-isipan muna niya. Nang gabing iyon, hindi alam ni Changyu kung paano niya sasabihin iyon kay Yanjeng. Ngunit habang nagsasanay siya kung paano sabihin iyon sa harap ng baboy, ay narinig lahat iyon ni Yanjeng. Kinalaunan, pumasok siya upang dalhan ng liver soup si Yanjeng upang makarecover, lalo na't nawalan siya ng maraming dugo. Dahil di pa sanay ay nag-atubili si Yansheng na kainin iyon ngunit sinabihan niya siya na isipin na lang niyang gamot iyon. Bago pa siya makaalis, pinigilan siya ni Yansheng at malamig na sinaad, "Papayag ako sa gusto mo. Handa akong pakasalan ka anumang oras na gusto mo," saad niya. Dahil doon, natuwa si Changju at nangakong gagawin niya ang lahat para matulungan siyang gumaling. Di nagtagal, formal ng pinagkasunduan ni na Fan Changyu at Yanzeng ang kanilang nalalapit na kasal sa lokal na matrimonya.
Nangako si Chang Yu na kapag natapos na ang kasal at naging matatag na ang kanyang negosyo, kukuha siya ng pinakamahusay na manggagamot upang gamutin ang kanyang mga pinsala. Kapag opisyal nang nailipat ang titulo ng bahay, malaya ka nang manatili o umalis dito ayon sa gusto mo, saad ni Chang Yu. Doon ay malamig siyang tinanong ni Yan Zeng. Kapag aalis na ako, hindi ka ba natatakot na bumalik ang iyong tito? Hindi ako natatakot. Sabihin ko na lang na nagkaroon ka ng mahabang paglalakbay, paliwanag ni Chang Yu. Ang bait mo naman yata sa akin. Anong meron at pinili mong sa akin magpakasal? Tanong niya. Biniro niya siya at biglang nasambit na gwapo kasi siya. Bagay na bigla niyang pinagsisihan dahil sa bibig niya, di umano, na walang preno. Muli siyang tinanong. Ang daming gwapong lalaki dyan na pwede mong ayain, pero bakit ako pa naalagain? Dahil ikaw ang inuwi ko mula sa malamig na nibe, saad ni Chang Yu. Nang tanungin ni Yan Zeng kung mayroon ba siyang malalaking ambisyon, sinaad ni Chang Yu na ang hangad lang niya ay mapalawak ang kanyang babuyan. Nagulat siya sa kanyang simpleng pangarap at sumang-ayon sa kasunduan. Kinabukasan, pinisita ni Chang Yu ang embroidery house ni Mrs. Chen upang kunin ang damit pangkasal na in-order ng kanyang ina noon pa. Nalaman niya kay Mrs. Chen na ang bayan ay nasa gitna ng mabilisang pag-aasawa dahil sa kasalukuyang pagpapadala sa mga binata upang maging sundalo sa Chongzhou. Binanggit din ito ang lumalaganap na chismis na si Marquis Huan Xiezheng ay namatay sa Chongzhou ng walang bakas. Ang balitang ito ay nakarating na sa korte ng imperyo, kung saan ipinahayag ni Emperador Qisheng ang kanyang pagdadalamhati at iminungkahi na ibigay kay Xiezheng ang titulong Zhuqijong pagkatapos ng kanyang kamatayan. Habang sinusuportahan ni Grand Tutor Li Xing ang hakbang na ito, biglang dumating si Chancellor Wei Yan na sa kabila ng may sakit ito ay dumalo sa korte upang tutulan ng pampublikong pagluluksa. Iginiit niya na ang gayong anunsyo ay makakasira sa moral ng hukbo at mag-aanyaya kina Beijue at Lord Changxin na umatake. Nanayig ang katwiran ni Wei Yan at ang usapin ng isang pampublikong libing ay isinantabi upang hindi malaman ng kaaway. Pagkatapos ng sesyon, nanatiling tensyonado ang tunggalian sa pagitan ng Chancellor at ng Grand Tutor. Yon ay dahil lihim na hinahanap ng magkabilang panig ang nawawalang Marquis. Nag-aalala si Wei Yan tungkol sa isang partikular na token at inutusan ng kanyang Mystic Division na hanapin ito anuman ang mangyari. Samantala, habang pauwi si Chang Yu, ay inatake siya ng isang mabangis na lobo at nawala ang isa sa kanyang mga sapatos. Habang nangangapa sa niebe, nakita siya ng isang binata na nagngangalang Li na naglalakbay mula sa Jizhou upang hanapin ang Marquis. Inalok siya ni Li na sumakay sa kanyang karwahe. Pagdating sa kanyang tahanan, nalaman ni Li at ng kanyang alipin na ang kasintahan ni Chang Yu ay isang sugatang lalaki na nagpapahinga sa itaas. Mabilis nilang inalis ang anumang hinala na ang lalaking ito ay maaaring ang Marquis, sa kadahilanang ang Marquis ay isang maalamat na bayani na minsang tumanggi sa isang prinsesa. Naisip nila na hindi siya kailanman papayag sa isang matrilokal na kasal sa isang magkakatay ng baboy. Mula sa kanyang bintana, pinanood ni Yan Zeng ang karwahe na paalis at nakilala ito bilang pag-aari ng mga puwersa ni He Jingwen mula sa Jizhou. Samantala, sa kabila ng mga bulong-bulungan na ang Marquis ay isang nakakatakot at buhay na haring yama, ay kinontra ito ni Chang Yu. Dahil sa kwento ng kanyang ama, nakikita niya siya bilang isang bayani na bumawi sa mga nawawalang teritoryo. Maliban dito ay parang ipinaghiganti na rin niya ang brutal na pagkamatay ng kanyang ama. Kinabukasan, bumalik si Chang Yu sa kanyang tindahan kung saan nakita niya ang ginagawa ng kanyang kakumpetensya na si Gao. Bagamat dati nang iginiit ni Gao na huwag magbigay ng mga libreng pagkain, nagsimula na rin siyang mamigay ng mga inasinang opal meat para maakit ang mga customer nito. Binalaan ni Madam Yin si Chang Yu na mag-ingat dahil may pinsan si Gao na nagtatrabaho bilang clerk sa opisina ng maestrado. Kalaunan, pumunta si Chang Yu upang talakayin kay Mr. Wang ang paglilipat ng ari-arian at humingi ng tulong upang mapalitan ang nawawalang travel permit ni Yan Zeng. Si Wang, na may utang na loob sa kanyang yumaong ama, ay pumayag na tumulong sa kabila ng kasalukuyang pagsugpo sa mga palaboy. Habang wala si Chang Yu, ang sugarol na si Jin at ang kanyang mga tulisan ay pumasok sa bahay ni Chang Yu upang hanapin ang titulo ng lupa. Ginulo nila ang bahay. At kalaunan ay natuklasan niya iyon na nakatago sa likod ng isang plake na may nakasulat na para laging magkaroon ng pagkain. Habang naghahanda silang umalis, biglang nagsalita si Yan Zeng. Walang aalis, diyan lang kayo. Sa kabila ng kanyang mga sugat, nanindigan siya at hiniling na iwan nila ang titulo. Kinutya siya ng mga tulisan dahil sa kanyang pisikal na kondisyon.
Tinawag siyang isang baldado at walang magagawa, ngunit nanatili siyang kalmado at matatag. Subukan niyo lang, saad niya. Nanindigan si Xiejeng laban kay Jinye at sa kanyang mga kasama. Ngunit bago pa siya tuluyang mapasubo, dumating si Mr. Zhao kasama ang mga kapitbahay na armado ng walis. Sa kabila ng kanilang masigasig na pagtatangka, hindi nila nakayanang tapatan ang lakas ng mga salarin. Doon ay napilitan si Xiejeng na makialam at matagumpay na tinalo ang grupo, kahit pa nagresulta ito ng muling pagbukas ng kanyang sugat sa likod. Pagbalik ni Chang Yu ay nakita niyang kaguluhan at sinaad, "Hindi pa rin kayo nadadala ha?" Gumamit siya ng kahoy na tungkod upang hampasin si Jinye, dahilan upang siya ay malipad palayo. Para makalusot, nag-iwan sila ng pera at sinabing pumaroon lang sila para batiin sila sa nalalapit nilang kasal. Nang maiwan ang dalawa, nakita ni Chang Yu na dinudugo ang kanyang mga sugat. Nang tignan niya iyon ay sinaad niya, "Alam kong dahil sa'yo, natalo ang mga iyon." Napansin niya ang kanyang disiplinadong pangangatawan at kasanayan sa pakikipaglaban at napagtanto niyang higit pa siya sa kanyang panlabas na anyo. Nagsinungaling si Xiejeng na isa siyang escort guard at natuto ng ilang teknik sa pakikipaglaban habang naglalakbay. "Umiwas ka na lang sana, lalo tuloy lumala ang sugat mo," saad ni Changju. "Lumaban lang naman ako para dito," saad ni Yanzeng, sabay labas sa titulo ng bahay na nakuha niya kay Jinye. Dahil doon, napaluha si Changju sabay sabi, "Maraming salamat." Kinahapunan, nagsalo-salo ang mga magkakapitbahay at doon, ibinahagi ni Changyu ang nakakabahalang balita mula sa opisina ng maestrado. Ang kanyang tiyuhin na si Fan Danyu ay opisyal na nagsampa ng legal na reklamo para sakupin ang bahay at lupa. Sa loob ng 10 araw ay nakatakda ng pandinig. Iminungkahi ng mga kapitbahay na kumuha si Changju ng legal na abogado, ngunit napakamahal ng gastos. Nang banggitin nila ang paghingi ng tulong kay Songyan, ang scholar sa kapitbahayan, tumanggi si Chang Yu dahil sa kanyang kawalan ng utang na loob. Dahil doon, lumapit si Yanzeng sa kanya at sinaad, "Matutulungan kita sa bagay na eto." Pagkapunta sa loob ay isiniwalat ni Yanzeng, marunong siyang bumasa at sumulat, at habang isinusulat ang mga legal na pamamaraan gamit ang magandang kaligrapiya, lubos na namangha si Changju at sinaad. Sinong mag-aakala na ang lalaking sinasabing baldado at palamunin ay napaka-literate at marunong pa sa batas, bulong niya. Sa kanilang pag-eensayo para sa pagdinig, nahirapan si Changyu sa teksto. Nang mapagtanto ni Yanzeng na hindi niya kayang maging dalubhasa sa legal na jargon, tinuruan niya siya na kabisaduhin ang isang sikat na tula tungkol sa kalupitan ng magkapatid na nananakit sa isa't isa. Umaasang ang emosyonal na bigat nito ay makaantig sa puso ng scholar na mahistrado. Kalaunan, kumatok si Songyan sa pinto ni Changyu, dala ang isang mapang-insultong panukala. "May naisip na akong paraan, gagawin kita bilang concubine. Nang sa ganon, matulungan kang mapanatili ang bahay," bulalas ni Songyan. "Wow, sa tingin mo magpapasalamat ako sa alok mo? Hindi ka talaga maihahambing kay Yanzeng. Maliban sa siya ay mas gwapo sa'yo, matapang siyang lumalaban kahit siya ay sugatan," saad ni Changju. Nang mapanghamak na tawagin siya ni Songyan bilang isang pilay na palaboy, lumitaw si Xiejeng at mabilis itinaboy ang scholar palabas. Para lalong pagtibayin ang kanilang ugnayan, hinalikan ni Changyu si Xiejeng sa harap ng natulalang si Songyan, at ginantihan naman ito ni Xiejeng, na nag-iwan sa scholar na galit na galit. Di nagtagal, nakatanggap si Xiejeng ng balita sa pamamagitan ng isang mensaherong ibon na ang kanyang tauhan na si Wuchi ay naghihintay sa Four Seasons Bookstore. Nakita ni Mr. Zhao ang galing niyang gumawa ng sopistikadong artikulong pampanitikan at sinaad na maari niyang ibenta iyon doon. Matapos ibenta ay nakakuha siya ng 20 tael ng pilak at ang iba ay ginamit niya upang tubusin ang hairpin na dating isinanla ni Changyu. Sa araw ng kanilang kasal, puno ng tsismis ang kapitbahayan at marami ang nagulat ng matuklasan na gwapo pala ang lalaking ikakasal, kasalungat ng mga tsismis na pangit at pilay. Doon ay gumawa si Songyan ng huling pagtatangka na guluhin ang araw sa pamamagitan ng pagdala ng isang manika na dating binigay ni Changju sa kanya bilang tanda ng pag-ibig nila mula nang sila'y bata pa. Gayunpaman, hindi siya nagtagumpay sa kanyang plano. Ang seremonya ng kasal ay nagpatuloy sa mga tradisyonal na ritual, kabilang ang pagsasalo-salo at pag-inom ng alak ng magkasama. Nangako si Xiejeng na susundin ang pangunguna ng kanyang asawa, bagamat nangako si Changyu na magkasama silang gagawa ng mga desisyon. Kinagabihan, nang pumasok si Changju sa kanilang silid ay nagulat siya nang makita siyang nakahubad para magpalit ng benda. Samantala,
Habang sinusubukan ni Siecheng na gamutin ang kanyang mga sugat, bigla siyang tumigil nang dumating si Chanyu sa silid. Ayaw niyang nakikita o ginagamot ni Chanju ang kanyang sugat ngunit iginiit ni Chanju na tulungan siya. Ipinaalala niya sa kanya na naghalikan na sila sa publiko dahil kay Songyan at binuhat niya na rin siya mula sa niebe. Nagbiro pa siya na sa kanyang kasalukuyang kondisyon, hindi siya dapat nag-aalala kung makita niya man lahat ang buong katawan niya. Ngunit dahil ang kanilang kasal ay hindi kasali ang romance, nag-alok si Siejeng na matulog sa pasilyo sa ibaba para mapanatili ang kanilang boundaries. Habang naghahanda si Changyu ng isang planggana ng tubig para sa kanya, isang libro ng mga erotikong ilustrasyon na ibinigay sa kanya ni Lady Zhao ang aksidenteng nahulog sa sahig. Kinuha iyon ni Siejeng at sinimulang buklatin ang mga pahina na kinatakot ni Changyu. Para maitago ang kanyang kahihiyan, binaligtad niya ang sitwasyon. Bakit ka nagtatago ng ganyan? Saad niya. Mabilis niyang dinampot ang libro at itinapon sa bintana, kung saan aksidente nitong natamaan ang kanyang tiyuhin at tiyahin na nagkukubli sa labas upang tignan kung totoo o peke ang kanilang kasal. Nang mapagtanto na sila ay binabantayan, sinabihan ni Yanzeng si Changyu na ilipat ang kandila upang malinaw na maipakita ang kanilang mga anino sa bintana. Dahil basa ang kanyang damit, pinatanggal niya iyon kay Changju para magpalit. Ang mga anino ay parang isang mag-asawa na naghahanda para sa gabi ng kanilang kasal. Ang palabas ay kumumubinsi sa kanilang tito na hindi nga peke ang kasal. Kinabukasan, naging masigla ang tindahan ng karne ni Changyu at mabilis na ubos ang kanyang mga tinda. Nang makita niya ang mga opisyal na muling nangunguha ng mga refugee para sa hukbo, agad niyang pinuntahan si Constable Wang para kunin ang travel permit ni Yanzeng na pinagawa niya. Dahil legal silang kasal, ipinagkaloob agad ang dokumento. Sinubukan ni Changyu na magbigay ng pera kay Constable Wang para sa kanyang tulong, ngunit tumanggi ito. Iginiit na ito ay isang lehitimong pamamaraan at hindi niya siya tinatrato bilang isang outsider. Taglay ang ilang karagdagang pera, nagmadali si Changyu sa pawn shop upang tubusin ang pilak na hairpin ng kanyang ina. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng may-ari na hindi niya naabot ang 10 araw na deadline. Naibenta na niya iyon sa isang binata sa halagang 20 tael, bagay na ikinalungkot niya. Samantala, nagsimulang magpaalam ni Songyan at ng kanyang ina upang lumipat sa engranding tirahan. Sa kadahilan ng magiging in-laws na nila ang county magistrate, pinipilit ng kanyang ina si Changyu na ibalik ang sulat ng pakikipagtipan sa pag-alok na ng kaunting pera habang iniinsulto siya sa pagiging sakim. Gayunpaman, dumating si Siejeng kasama si Changning at ipinakita ang isang detalyadong talaan sa lahat ng gastos na ibinigay ng pamilyang Fan sa pamilyang Song sa mga nakalipas na taon. Kabilang na ang mga gastos sa libing, 3 taon na matrikula, 12 ng mga basket ng itlog, at maging ang mga pang-araw-araw na gamit tulad ng langis ng lampara, kahoy, at iba pa. Nabigla ang mga taga na yon nang mapagtanto na ang pamilyang Song ay nabuhay sa kabutihang loob ng pamilyang Fan sa loob ng 1 dekada. Sinubukan ni Songyan na mapanatili ang kanyang pagkamaginoo na imahe at pumayag na magbayad ng 30 tael ngunit ibinulong ng kanyang ina na wala silang pera. Sa sandaling iyon, dumating ang anak na babae ng mahistrado na si Kui Qianjin. Sa hangaring ipahiya si Changyu, inihagis niya ang 50 tael ng pilak sa lupa. Nanatiling hindi natinag si Changyu at sinabihan si Changning na huwag hawakan ng pera. Kumuha siya ng eksaktong 30 tael para sa utang. At ipinaalam sa kanila na ang sulat ng pakikipagtipan ay naiwan sa ilalim ng isang tipak ng bato sa kanilang bahay. Tinanggihan niya ang dagdag na 20 tael na sinasabing hindi yon sulit kapalit ng pag-uugali ni Songyan. Mabilis na kinuha ng ina ni Song ang sulat at pinunit iyon na tuluyang tinapos ang ugnayan sa pagitan nila ng pamilya Fan. Ngayon, habang patuloy na nalulungkot si Changju, nagulat siya nang iabot ni Yanzeng ang hairpin. Sinabi niya na nagustuhan ng bookstore ang isang artikulong isinulat niya at ginantimpalaan siya ng 20 tael at ang hairpin. Bagamat perpekto ang tiyempo, labis na natuwa si Changyu na naibalik ang alaala ng kanyang ina. Doon ay nangako si Yanzeng na kapag gumaling na siya, magkasama nilang bibisitahin ang taong tumulong upang maibalik ang hairpin. Samantala, sa Luyuan Academy, nakatanggap si Master Gong Sunyin ng mensahe mula sa mensaherong ibon. Isiniwalat ng liham na si Xie Zhouheng. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Siejeng o Yanzeng ay buhay pa at kasalukuyang nagpapagaling sa tahanan ng mga fans sa bayan ng Lin'an. Nakaramdam ng ginhawa ang Master nang mapagtanto niyang nakaligtas ang kanyang kaibigan. Kinalaunan, nagmadali si Changning na hanapin si Yanzeng. Gusto mo bang makita kung paano magkatay si ate ng baboy? Tanong niya. Doon ay nakita ni Yanzeng na bago katayin ay kinakausap muna niya ng mahinahon ang hayop.
Nang makita sila ni Chen Yu ay sinabihan niya si Xie Zheng na ilayo muna si Cheng Ning dahil baka mapanaginipan niya iyon at bangungutin pagtulog. Ilang saglit pa ay bumalik si Xie Zheng upang tulungan si Chang Yu habang nagpapakulo siya ng tubig para tanggalin ang balahibo ng baboy. Hindi ka ba natakot sa nakita mo? Isa pa mabaho eto, saad ni Chang Yu. Doon ay malamig niyang sinabi na wala iyon kumpara sa mga katawan ng taong nakita na niya. Habang tinutulungan siya sa karne, napansin ni Xie Zheng na ang kanyang dalawang kutsilyo ay kakaiba. Ipinaliwanag ni Chang Yu na ang mga iyon ay mga pamanang bakal na hinulma ng isang taong kakilala ng kanyang ama, bagamat hindi niya alam ang tunay na kalidad ng mga iyon. Sa pagmamasid sa kanyang mga galaw, napansin ni Xie Zheng na ang kanyang pamamaraan sa paggamit ng patalim ay katulad ng estilo ng pag-aglayb ni He Jingyuan, isang general na kanyang nakasparing dati noong siya'y bata pa. Nagsimula siyang maghinala na ang kanyang yumaong ama, na si Fan Erniu, ay may mga malalim na sikreto sa likod ng kanyang trabaho bilang isang magkakatay. Kalaunan, isang puting palkon ang nakatambay malapit sa bahay at matagumpay itong nahuli ni Chang Yu. Agad na kilala ni Xie Zheng na ang ibon ay ang kanyang sariling mensaherong falcon. Upang maiwasan si Chang Yu na ibenta yon sa halagang 10 tile o gawing sopas, sinabi niya, "Alam ko kung paano magpaamo ng ibon." Kinumbinsi niya siya na ang sinanay na palkon ay maaaring nagkakahalaga ng mahigit 100 tael na nagtulak sa kanya na pangalanan ng ibon na 100 tael at itinago ito sa isang hakla. Gayunpaman, isang hindi pagkakaunawaan ng lumitaw nang mahuli siya ni Chang Yu na ginagamit ang isang piraso ng tela upang bendahan ang nasugatang ibon. Ang telang iyon ay isang pantali ng buhok na espesyal niyang ginawa para sa kanya. Dahil nasaktan siya na itinuring niya ang kanyang regalo na parang isang ordinaryong basahan, nagalit siya. Iniwan niyang nagkasalang si Xie Zheng upang labhan ng tela. Nasundan pa iyon nang magbukas siya ng kanyang tindahan sa bayan at makita niyang basag ang kanyang kalan. Doon ay sinaad ni Yin Yang Zi na ang pagnenegosyo sa lugar ay nangangailangan ng pagbabayad ng pera para di umano sa proteksyon. Di tagal, dumating si Jing Wenbao at ang kanyang barkada upang manggolekta. Gayunpaman, nang mapagtanto nila na ang tindahan ay kay Chang Yu, bigla silang umamo na parang tupa. Agad silang naging sunod-sunuran at tinawag siyang Great Auntie Fan. Nanatili sila upang tulungan siyang maglinis, magbenta ng karne, at makaakit ng mga mamimili. Ang hindi inaasahan, dumating ang lola ni Jin Yuanbao na may dalang walis at balak siyang bugbugin dahil sa kanyang karaniwang pangingikil. Pumasok si Chang Yu upang ipaliwanag na tinutulungan nila siya at sila'y nagtatrabaho ng tapat. Sa pagkatuwa, sinimulang sabihin ni Lola Jin sa lahat na sa wakas ay nagbago na ang kanyang apo. Sa pamamagitan ni Jin Yuanbao, natuklasan ni Chang Yu ang tunay na salarin sa likod ng paninira, ang batang master ng Wang's Braised Meat. Dahil nainggit siya sa matagumpay na partnership ni Chang Yu sa Yixiang Restaurant, binayaran niya sina Jin Yunbao ng 5 tael para siraan siya. Pagkatapos ng isang matagumpay na araw ng pagbebenta, ginantimpalaan ni Chang Yu ang grupo ng tig-iisang mangkok ng pansit na nilagyan ng opal. Kasama na ang sahod nila sa kalahating araw na pagtatrabaho. Determinadong ayusin ang problema. Tumungo si Chang Yu sa kabilang kalye upang harapin ang batang amo ng Wings. Binigyan siya ni Chang Yu ng mahigpit na babala na kapag inulit pa niya iyon ay hindi niya iyon palalampasin pa. Habang tinatangka ng batang master na atakihin siya mula sa likod, tinamaan siya ni Xie Zheng ng bato sa may binti, dahilan upang matumba at mapaluhod siya sa likuran ni Chang Yu. Nang mulaon, sinabayan ni Yan Zheng si Chang Yu pabalik sa Sigu Lane. Tinanong siya ni Chang Yu kung sa tingin ba niya, kabastusan yung ginawa niya na sugurin si Wang at bigyan ng babala. Sinabi ni Yan Zheng na kahit pa mahirap ang buhay ay hindi dapat matakot lumaban at manindigan sa kung ano ang tama. Para sa kanya, yon ang paraan para masolusyonan ang problema. At dahil alam niyang nagtitipid ang pamilya, pumunta si Xie Zheng sa palengke at bumili ng maraming pangangailangan, kabilang ang bigas, harina, mantika, at 10 garapon ng alak. Inutusan niya ang tindero na sabihin kay Chang Yu na nag-iwan ng pera ang kanyang ama ilang buwan na ang nakalilipas. Kinabukasan, mag-isang pumunta sa korte si Chang Yu para sa kanyang alitan sa bahay. Wala ang kanyang tiyuhin at tiyahin at malapit na siyang ideklara ng hukom na nanalo sa kaso. Gayunpaman, naantala ang paglilitis nang biglang dumating ang asawa ni Fan Danyu na inaakusahan si Chang Yu na pumatay sa kanyang tiyuhin para mapunta sa kanyang ari-arian. Nagsimula ang paglilitis habang umiiyak si Mi at sinisisi si Fan Chang Yu sa pagkamatay ng kanyang asawa. Kahit may ebidensya na hindi tugma ang sugat sa sandata ni Chang Yu, at may mga saksi na nagpapatunay na nasa bahay siya, pinili pa rin ng magistrate na ipakulong siya.
Habang iniimbestigahan ang kanilang bahay, natuklasan ni Constable Wang ang madugong pangyayari at pagkawala ni Chang Ning at Xie Zheng. Sa kagubatan, nakipaglaban si Xie Zheng upang protektahan si Chang Ning laban sa mga assassins, hanggang sa dumating si Chang Yu na pinalabas ni Mr. Wang sa kulungan. Tumulong siyang lumaban hanggang matalo nila ang mga ito. Gayunpaman, sa kanilang pag-uwi, parehas silang bumagsak sa daan hanggang iligtas sila ng mga sundalo. Kinalaunan, nalaman ni Xie Zheng na ang umatake ay ang Mystic Iron Assassins at may hinahanap ang mga ito sa kanilang bahay. Kinabukasan, inaresto si Xie Zheng at pinahirapan upang umamin na isa siyang spy at balak siyang ikulong dahil wala siya di umanong travel permit maliban sa pinagawa ni Changju. Ngunit hindi nagtagal. Dumating si Gong Sunyin, ang kanyang kaibigan, at pinatunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Nang malaman na galing siya sa Luyuan Academy, ang paaralan ng mga elites, natakot ang magistrate at ipinawalang sala siya agad kasama si Chang Yu. Hanggang napaubo si Xie Zheng ng dugo, at bago pa mawala ng malay, ipinagkatiwala niya kay Gong Sunyin ang kaligtasan ni Chang Yu. Dinala ni na Gong Sunyin at Zhao si Xie Zheng pabalik sa kanilang bahay. Ikinagulat ni Gong Sunyin na ang dating makapangyarihang si Xie Zheng ay namumuhay ngayon bilang asawa ng isang magkakatay ng baboy. Nag-alala siya habang iniisip na isang mataba at magaliting babae ang pumilit sa kanya para magpakasal. Ngunit pagdating ni Changju ay nagulat siya na isa itong maayos at magandang babae. Nang magkamalay, isiniwalat ni Xie Zheng na siya ay inambush habang iniimbestigahan ng isang lumang kaso tungkol sa Jingzhou Massacre. Sinaad niya na nailigtas lamang siya matapos mahulog sa bangin at kinalaunan ay mapunta sa niebe kung saan siya natagpuan ni Chang Yu. Doon ay tinanong siya ni Gongsun kung nahulog ba siya kay Chang Yu. Sa sitwasyon ko ngayon, magagawa ko pa bang magmahal? Sagot niya. Kinalaunan, habang nasa daan ay sinabihan si Chang Yu na wala na sa bahay si Xie Zheng at baka umalis na kasama sa isang malaking karwahe. Nang akala niya'y iniwan na niya siya, tumakbo siya pabalik. Nang makita ang sulat at pilak na naiwan, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha at binulong. Bakit hindi ka man lang nagpaalam? Ngunit hindi nagtagal. Bumalik siya at sinabing may binasa lang siyang sulat na pinagawa ng kapitbahay. Nang mapagtanto nila na delikado ang sitwasyon nila sa bahay, nagpasya silang pansamantalang umalis ng bayan para umiwas sa panganib. Ngunit bago pa sila makaalis, inalok si Chang Yu ng isang kasunduan sa negosyo ni Yu Qianqian. Noong una ay tinanggihan niya, ngunit kalaunan ay tinanggap din upang magkaroon ng pondo. Sa mga sumunod na araw, sinabihan ni Mrs. Zhao si Chang Yu na gumawa ng paraan upang magkaroon sila ng anak ni Xie Zheng. Nang sa ganon, mas mapalakas ang kanilang bond bilang mag-asawa. Inamin ni Chang Yu na hindi magtatagal, aalis din si Xie Zheng at hindi na sila magkikita pa. Gayunpaman, sinabihan siya na huwag munang isipin ang bukas at binanggit lahat ng pagmamalasakit na ginawa ni Xie Zheng para sa kanya. Ako ang bahalang gumawa ng paraan, saad niya. Kinuha niya lahat ng extra kumot at banig upang labhan, maliban sa kumot ni Xie Zheng. Kinagabihan, inisip ni Chang Yu na matulog na lang sa tabi ng lamesa, ngunit nang makita siya ni Xie Zheng ay sinaad niya, "Dito ka sa aking tabi." Napansin ni Xie Zheng na may nakikinig sa labas. Kaya't inanyayahan niya si Chang Yu sa kama upang magkunwaring gawin ang ginagawa ng tunay na mag-asawa. Pinahiga siya ni Xie Zheng at agad po maibabaw sa kanya. Ngunit naalala ni Chang Yu ang kanyang sugat, kaya't sinabihan siya na magpalit sila ng pwesto. Sa kabila ng pagkailang, nauwi sila sa seryosong usapan tungkol sa pamilya, kung saan ibinahagi ni Chang Yu na ang tunay na nagmamahal ay hindi kayang manakit ng lubusan. Hanggang tanungin siya ni Chang Yu kung kumain ba siya ng tangerine. Dahilan upang tanungin siya ni Xie Zheng, "Gusto mo bang tikman?" Hinawin niya si Chang Yu at sinimula nila iyon ng isang halik. Ngunit nang sundan pa sana nila iyon ay bigla yung natigil nang biglang pumasok ang mga assassins. Agad lumayo si Chang Yu upang sundan siya sa labas. Ngunit naiwan ang isa sa kanila na mabilis kinorner ni Xie Zheng. Nagulat ang lalaki nang mamukaan si Xie Zheng, ang Marquis ng Wuan. Doon ay inamin niya na inutusan sila ni Prime Minister Wei na patayin ang pamilya Fan at hanapin ang isang liham. Ilang saglit pa, habang nakikipaglaban si Chang Yu ay nagulat siya nang biglang dumating si Li Huai'an, ang anak ni Grand Tutor Li at ang komandant ng Jizhou upang iligtas. Nang balikan ni Chang Yu si Xie Zheng, natagpuan niya itong sugatan at tinakala niyang siya ay patay na. Nagdulot yun sa kanya upang magluksa, ngunit nang dumating si Mr. Zhao ay sinaad niya na buhay pa siya at ang dugo ay nagmula sa isang asasin na nakalaban niya. Nang magising si Xie Zheng, lumambot ang kalooban niya nang makita si Chang Yu na lumuluha. Samantala, pinaliwanag ni Li Huai'an kay Chang Yu na huwag umalis ng bayan habang iniimbestigahan pa ang kaso.
Pinagtanggol din niya si Changju laban sa in-law ni Songyan, na si Magistrate Kui, na nagsasabing lumabag di umano si Changju sa batas dahil gumawa siya ng memorial tablet para sa Marquis ng Wuan. Doon ay nagsimulang maghinala si Li Huai'an sa tunay na pagkatao ni Xie Zheng. Alam niyang siya ang nakasparring niya noong sila'y nagsasanay pa ng martial arts bago magkaranggoso sa militar. Nang malaman niya na nagpakasal siya sa isang mambababoy, kasama na ang pangakong susunod siya sa lahat ng gusto ng kanyang asawa, ay lalong lumakas ang duda niya. Alam niyang isa iyong calculated move para sa isang military strategist na kagaya ni Xie Zheng. Sa kabilang dako, lumalala ang tensyong politikal sa Jizhou nang pumunta doon si Wei Xuan, ang anak ni Prime Minister Wei na pinsan din ni Xie Zheng. Inutusan niya si General Jing Yuan na ibigay sa kanya ang mga dating sakop ni Xie Zheng sa Yanzhou kasama na ang mga kasundaluan. Gusto niyang atakihin ang kampo ng Changxing na nakastation sa Chongzhou, ngunit binalaan siya ng general sa kanyang plano. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Wei Xuan. Kinalaunan, naglabas ng box si General Jing Yuan upang ipadala kay Prime Minister Wei. Sinaad niya na panahon na upang ipatupad niya ang pangako niya na kahit anong mangyari, huwag niyang gagalawin ang dalawang anak ng kaibigan niya. Samantala, kinausap siya ni Li Huai'an tungkol kay Xie Zheng, na pinsan din ng general at tinanong, kung buhay pa si Xie Zheng, anong gagawin natin? Tanungin ni Li Huai'an ang kanyang mentor na si General Jing Yuan ay sinabi ng general na kapag buhay pa ang Marquis ng Wuan, ay maaaring maging susi ito upang mapanatili ang katatagan ng Great Yin sa gitna ng kaguluhan sa korte at mga rebelyon. Sa parehong araw, bumisita sina Chang Yu, Chang Ning at Xie Zheng sa puntod ng kanilang mga magulang. Sa malapit, ipinangako ni Li Huai'an sa kanyang guro na poprotektahan niya ang magkapatid na Fan laban sa anumang pangad ng politika. Sa kanilang pagbabalik, napansin ni Xie Zheng ang sugat sa pulso ni Chang Yu dahil sa mabigat na trabaho. Pagdating sa Sigu Lane, sinalubong sila ng gulo mula kay Madam Kang na inakusahan si Chang Ning na sinaktan niya ang kanyang anak, ngunit napag-alaman din na binubuli lamang siya nito. Dahil doon, ipinakita ni Chang Yu ang kanyang tapang at lakas, dahilan upang mapahiya si Madam Kang sa harap ng mga kapitbahay. Sinabi ni Xie Zheng kay Chang Yu na ang kabaitan na walang lakas ay walang silbi, at ang paniniwala sa malas ay panlilinlang lamang. Samantala, sa korte, nagkaroon ng pagtatalo ukol sa digmaan at tagutom at ginamit ni Wei Yan ang trahedya ng nakaraan upang kontrolin ang sitwasyon. Gayunpaman, pinigilan niya ang pag-atake sa pamilya Fan matapos makatanggap ng babala mula kay He Jingyuan. Sa huli, nagsinungaling si Li Huai'an kay Chang Yu tungkol sa isang treasure map upang itago ang katotohanan habang lalo namang naghinala si Xie Zheng sa pakay niya. Habang umuunlad ang negosyo ni Chang Yu sa tulong ni Yu Qianqian, nagharap sina Xie Zheng at Li Huai'an at lumitaw ang tunay na tensyon. Doon ay tinanong niya si Li Huai'an kung nasaan ang kanyang katapatan, sa Wei family ba o sa Li? Sa Great Yin Dynasty lang ako tapat at sa mga mamamayan. Ikaw, kanino katapat? Tanong niya. Tapat lang ako sa sarili ko. Sagot ni Xie Zheng. Lalong tumataas ang tension sa pagitan ng Wei at Li. Kaya ka ba bumubuo ng faction para lalong lumakas? Tanong ni Li Huai'an. Dahilan upang itotok ni Xie Zheng ang basag na porcelain sa kanyang leeg. Pagkatapos balaan si Li Huai'an na manatili sa lugar niya at huwag pakialaman ang teritoryo ng iba, ay siya naman ang pagdating ni Cheng Ning upang tawagin siya para sa tanghalian. Kinalaunan, nakipagkita si Xie Zheng sa kanyang mga gwardya na miyembro ng Blood Robe Cavalry na sina Xie Wu at Xie Qi upang iulat ang pagiging arogante at pabayani ni Wei Xuan sa loob ng hukbo na nagdudulot ng matinding galit sa mga sundalo. Nagpasya si Xie Zheng na pansamantalang gamitin ang walang silbing si Wei Xuan bilang pain. Sa paniniwalang mailalabas nito si Lord Changxin, nag-utos si Xie Zheng na ipakalat ang balitang patay na siya upang ma-relax ang mga kalaban. Samantala, habang sabay umuwi sina Chang Yu at Yu Qianqian mula sa restaurant, sinalakay sila ng mga lalaking nakamaskara. Nakipaglaban si Chang Yu, ngunit ginamitan siya ng pampatulog ni Butcher Gao. Naabutan sila ni Xie Zheng at sa tamang oras, nailigtas siya. Dinala ni Xie Zheng si Chang Yu pauwi at marahas na inimbestigahan si Butcher Gao. Sa huli, umamin ito na balak niyang saktan at ibenta si Chang Yu, dahilan upang magalit ng husto si Xie Zheng at halos patayin siya. Gayunpaman, napigilan yon nang magising si Chang Yu. Dahil sa insidente, naghigpit ng seguridad si Yu Qianqian para protektahan ang kanyang anak na si Bao Er. Sa kabang banda, nalaman ni Gong Sunyin na ang kanyang studyanteng si Anxi ay ang prinsesang si Chishu na nagtatago ng pagkakakilanlan. Pinili niyang layuan ito dahil sa agwat ng kanilang estado na ikinasakit ng damdamin ni Chishu. Nang maglaon, napagtanto ni Gong Sunyin na ang prinsesa rin pala ang babaeng nakausap niya noon sa templo, bagay na ikinabigla niya. Samantala, pinapabalik si Li Huai'an sa kabisera habang naniniwala siyang magiging matatag ang hilagang kanluran basta buhay si Marquis Wuan.
Sa kampo, nagalit si Wei Shen sa mga pag-atake sa supply ng pagkain, ngunit pinaghihinalaan ni Xie Zheng na maliban doon, may mas malalim na plano si Lord Changxin. Sa bayan, may bagong mangangalakal na nagngangalang Master Qi na ipinakilala ni Zhao Xuan kay Yu Qianqian na mukhang may kinalaman sa kanyang nakaraan. Karamdam si Miss Yu ng pagkabalisa matapos ang isang engkwentro. Ang paghawak niya sa kanyang kamay ay nagudyok upang makaramdam siya ng isang nakakakilabot na pakiramdam ng pagiging pamilyar. Ipinahayag ni Chimin sa kanyang subordinate na si Zhao Xuan na 6 na taon na siya nitong hinahanap. Nang malaman niya na si Yu Qianqian ay isang ina na walang asawa ay lalo siyang naghinala. Samantala, iminungkahi ni Yu Qianqian ang pagdisenyo ng isang natatanging logo para sa negosyo ni Chang Yu na pagtitinda ng nilagang karne. Buong pagmamalaking inirerekomenda ni Chang Yu ang kanyang sariling asawa na si Xie Zheng para sa kaligrapiya. Ngunit nang dumating si Xie Zheng, ang kanyang gwapong presensya ay lumikha ng isang sensasyon. Ang restaurant ay binaha ng mga babaeng parokyano na iginigiit na siya mismo ang magbalot ng kanilang mga orders. Dahil doon, nagselo si Chanju at sinabi, "Nagsisisi ako na pinapunta kita rito." Ang araw ay lalong naging marahas ng isang lasing na parokyano na si Master Wu ang nagtangkang pilitin si Yu Qianqian na uminom kasama siya. Habang hinihila siya nito ay pinukpok siya ni Qianqian ng bote sa ulo dahilan upang sugurin siya ni Wu gamit ang isang kutsilyo. Gayunpaman, biglang lumitaw si Chimin at sinalo ang patalim gamit ang kanyang kamay. Malamig niyang inutusan si Zhao Xuan na ibalik ang lalaki sa kanyang asawang si Lady Wu. Labis na nabalisa si Yu Qianqian kay Chimin. Napansin niyang pamilyar ang kanyang boses at kilos, ngunit wala na ang peklat sa kanyang mukha. Samantala, natuklasan ni General He na ang mga negosyante sa labas ay agresibong binibili ang lahat ng tindang butil sa mataas na presyo. Isiniwalat ng investigasyon ni Xie Zheng na ang tao sa likod ng pag-iimbak ng butil na ito ay ang negosyanteng nagngangalang Chimin. Pagbalik sa restaurant, nag-alok si Chimin na i-book eto ng 10 araw. Sa pagnanais na palayasin siya, itinaas ni Yu Qianqian ang presyo, ngunit sa kanyang pagkagulat, pumayag ito ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nagpasya si Miss Yu na isara ang restaurant upang magtago. Nang tanungin siya ni Chang Yu, inamin ni Yu Qianqian ang kanyang takot at nagpa siyang magpanggap na kasal na siya, na balak gamitin ang asawa niya na si Xie Zheng upang kumilos bilang kanyang asawa at upang maiwasan ang paghahabol ni Chimin. Sa tindahan, napansin ni Xie Zheng na malalim ang iniisip ni Chang Yu habang nasa kusina. Nang tanungin niya ito, napilitan si Chang Yu na ibahagi ang problema kung saan nais ni Yu Qianqian na hiramin siya upang magpanggap bilang kanyang asawa at itaboy ang isang manliligaw. Nang malaman ni Xie Zheng na may bayad itong 30 taels, lalo siyang nagalit sa pag-iisip na ganun lang ang halaga niya sa kanya. Gayunpaman, nang malaman niya na ang manliligaw ay si Chimin, isang rice merchant na pinaghihinalaan niyang may kinalaman sa malakihang pag-iimbak ng bigas, ay pumayag siya. Kinabukasan, nagbihis siya papunta sa restaurant kung saan nakita siya ni Yu Qianqian na parang isang marquis. Nang ipakilala niya siya kay Chimin bilang kanyang asawa ay nagulat eto. Yon ay dahil nakilala niya siya bilang ang Marquis Huan na pinaniniwala ang patay na. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila habang sinusubok ang isa't isa sa kanilang pag-uusap. Napansin ni Xie Zheng ang presensya ng mga tauhan ni Chimin sa labas. Kaya't ipinakita niya ang kanyang husay sa paghagis ng chopstick na nakasugat sa isa sa mga ito. Dahil dito, agad na umalis si Chimin, habang si Yu Qianqian ay walang kamalay-malay sa mas malalim na nangyari. Pagkatapos ng insidente, napagtanto ni Chimin na alam ni Xie Zheng tungkol sa kanyang tinatagong 200,000 na sako ng bigas. Sa halip na suko siya kay Wei Yan, na hanggang ngayon ay hinahanap siya, naisip niyang hikayatin si Xie Zheng na makipag-alyansa gamit ang kapangyarihan ng East Palace. Samantala, naging normal muli ang takbo ng negosyo ni Yu Qianqian. Sa papalapit na bagong taon, kinausap niya si Chang Yu tungkol sa totoong relasyon niya kay Xie Zheng. Inamin ni Chang Yu na hindi pa nila ganap na tinutupad ang kanilang pagiging mag-asawa dahil alam niyang balang araw ay aalis din ito. Nagbigay ng matapang na payo si Yu Qianqian na kung aalis din naman si Xie Zheng, mas mabuting magkaanak siya rito bilang alaala. Kinalaunan, nilapitan ni Zhao Xuan si Xie Zheng at ibinunyag na alam niya ang tunay nitong pagkatao bilang Marquis. Inanyayahan niya itong sumama sa isang grupo na nais pabagsakin si Wei Yan. Dahil sa pagiging responsable nito sa mga nakaraang trahedya at pagpatay sa mga dating general kasama na ang kanyang ama, hindi agad nagtiwala si Xie Zheng at humingi ng patunay ang 200,000 na sako ng bigas bilang deposito. Sa pag-iisip na mas malaki ang maitutulong ng suporta niya, agad iyong tinanggap ni Chimin. Sa makatuwid, makakatulong yun sa kanya para maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang totoong ama na si Crown Prince Chengde na susunod sana sa trono. Sa kabisera, nalaman ni Wei Yan ang mga nangyayaring lihim na kilos laban sa kanya at naghanda para sa nalalapit na labanan.
Samantala, sa gitna ng kasiyahan ng bagong taon sa Shigu Lane, naging masaya ang paligid habang si Xiejeng ay nagsusulat ng mga koplet para sa mga kapitbahay. Nasaksihan ito ni Changyu at lalo siyang napahanga at naantig. Sa gabing iyon, habang nanonood sila ng paputok at bahagyang lasing, muntik nang tuluyang mapalapit si Changyu kay Xiejeng, dala ng kanyang damdamin, pagkalito, at pagnanais na sundin ng payo tungkol sa pagkaroon ng anak bago pa siya tuluyang mawala sa kanyang buhay. Sa bisperas ng bagong taon, dahil sa kalasingan at sa payo ni Yu Qianqian, muntik nang halikan ni Changyu si Xiejeng upang masiguro ang kanyang kinabukasan. Ngunit bago pa ito mangyari, nawalan siya ng malay at bumagsak sa mga bisig ni Xiejeng. Bagamat sandaling natukso si Xiejeng na halikan siya, naputo lang sandali nang magising si Changning dahil sa paputok. Dinala niya si Changyu sa kama at doon, natuklasan niya ang regalong pera nito, na nagpaalala sa kanya ng pagmamahal ng kanyang ina. Kinabukasan, bumisita si Yu Qianqian kasama sina Bauer at Fuling upang magpasalamat. Naging masaya ang paligid habang naglalaro ang mga bata, ngunit nagkaroon ng tensyon nang makasalamuhan nila si Granny Lan, na lihim na kumukuha ng impormasyon tungkol kay Bauer. Dahil hindi siya kilala ng bata, nagbigay siya ng maling detalye tungkol sa kanyang pagkatao. Agad ipinagbigay alam ni Granny Lan kay Chimin ang kanyang mga nalaman. Ngunit gumamit si Chimin ng ibang paraan upang makumpirma ang katotohanan, at nalaman niyang si Bauer nga ang kanyang anak. Gayunpaman, pinili niyang hindi agad kumilos at naghintay ng tamang pagkakataon. Sa kabilang banda, lumalala ang sitwasyon sa Jizhou kung saan sapilitang kinukuha ng mga sundalo ang supply ng bigas mula sa mga mamamayan. Inaaresto ni Wei Xuan si He Jingyuan nang subukan niyang ipagtanggol ang mga tao laban sa pang-aabuso ng militar. Dahil dito nagiging magulo at walang malinaw na pamumuno ang hukbo na nagdudulot ng mas malaking panganib. Sa Lantern Festival, naglakad-lakad sina Xiejeng, Changyu at Changning na parang isang tunay na pamilya. Napansin ito ni Gong Sunyin at ipininta niya sila bilang alaala. Ibinigay niya iyon kay Changju bilang regalo, ngunit sa likod nito, pinayuhan niya si Xiejeng na bumalik sa Jizhou upang ayusin ang kaguluhan. Bagamat alam niya ang kanyang tungkulin, pinili muna ni Xiejeng na manatili upang ipagdiwang ang kaarawan ni Changyu bago siya tuluyang umalis. Sa huli, naghanda ang tatlo na manatili sa isang inn na hinanda ni Yu Qianqian. Doon ay napagtanto ni Changyu na marahil yon yung nabanggit niyang sorpresa na para sa kanila ni Xiejeng. Sa huli, tumanggi si Xiejeng na matulog sa kwarto at piniling matulog kasamang isang trabahador, ngunit hindi siya nakatulog dahil sa malakas na hilig nito. Hanggang muli niyang naisip ang sinabi ni Gong Sunyin na maaaring maging karapat-dapat si Changyu bilang pangunahing asawa. Gayunpaman, nais niya na manatili itong malaya at hindi masakal sa magulong buhay ng kapangyarihan. Kinabukasan, sumama pa rin si Xiejeng kay Changyu sa kanyang tindahan. Habang kumakain sila sa labas, napagkamalan si Xiejeng na isang palamunin o lalaking umaasa sa babae dahil si Changyu ang nagbabayad. Ngunit nagulat ang lahat nang maglabas siya ng malaking pilak na nagpapahiwatig na siya ay hindi ordinaryong tao kundi maaaring isang mataas na opisyal na nagtatago lamang. Pagbalik nila, nalaman nila na nagpapataw ng napakataas na buwis ang magistrate na nagpapahirap sa mga mamamayan. Nag-alala si Changyu sa kanyang lolo at natuklasan niyang pinapabayaan ito ng kanyang tiyahin na si Mi. Hinarap niya ito at nagbantang paalisin siya gamit ang titulo ng lupa, ngunit sa huli ay hinayaan niyang ang kanyang lolo ang magdesisyon. Dito isiniwalat ng kanyang lolo ang isang malaking lihim. Hindi niya tunay na anak ang kanyang ama na si Fan Erniu. Nagkunwari lang siyang long-lost son upang magtago mula sa puwersa ni Wei. Sinaad niya na iniwan ng kanyang mga magulang ang isang liham at titulo ng lupa bago sila mamatay upang maprotektahan sila ni Changning. Ngunit sinunog ito ni Fan Danyu upang maagaw ang ari-arian. Nagbabala si Xiejeng na mahirap makamit ang hustisya dahil sa korupsyon, ngunit nangako si Changyu na magsisikap upang makamit ito sa sariling paraan. Samantala, habang lumalala ang kaguluhan sa politika, pinapabalik si Li Huai'an sa Jizhou habang si Wei Yan ay kumikilos laban sa sarili niyang anak. Hanggang may natuklasang masaker na pinaghihinala ang may ibang nasa likod. Umabot ang kaguluhan sa Yixiang restaurant ng pagbintangang nalaso ng isang customer. Sa tulong ni Changyu, nabunyag na kagagawan ito ni Mr. Gao. Ngunit kahit nalinis ang pangalan nila, inaresto pa rin si Yu Qian. Bago siya dalhin, nakiusap siya kay Changyu na itago at protektahan ang kanyang anak na si Bauer. Matapos arestuhin si Yu Qianqian, nais sana ni Changyu na sugurin ang yamen upang iligtas siya, ngunit pinigilan siya ni Xiejeng. Ipinaliwanag niya na ang kaguluhan ay bahagi ng mas malaking plano upang udyukan ang mga tao na mag-alsa laban sa pamahalaan. Sinunod ni Changyu ang kanyang payo. Pinabantayan ang mga tarangkahan ng lungsod at itinago si Bauer sa isang lihim na lugar habang nangangakong ililigtas ang kanyang ina.
Samantala, si Yuanqing, na nagpapanggap bilang si Wei Xuan, ay may planong patayin ang ilang nag-aalsa upang masira ang tiwala ng mga tao sa imperyo. Inutusan din niyang hanapin si Bao Er matapos malaman na siya ay anak ng kanyang kapatid na si Jimin. Hindi nagtagal, nakapasok si Chang Yu sa Kui Mansion at nakipagkasundo kay Tianjin. Tutulungan niyang mapalaya ang kanyang ama na kinuha ni Sui Yuanqing kapalit ng pagpapalaya niya kay Yu Qianqian. Sa labas ng lungsod, napag-alaman na naagaw ang 200,000 na sako ng bigas sa pamamagitan ng pagtutulungan ni Xie Zheng at He Jingren. Hindi nagtagal, nakita ni Chang Yu si Sui Yuanqing matapos itong magpanggap na katulong. Naintriga si Yuanqing sa kanya na halos gusto siyang halikan, ngunit sinampal siya nito at ginawang bitag. Binalaan siya na kapag hindi niya palalayain ang magistrate ay magiging katapusan na niya. Ngunit muling nagkagulo ng may mga lihim na tauhan na nagpasiklab ng karahasan. Nakawala si Sui Yuanqing at doon, nagkaharap sila ni Chang Yu. Bago pa mapatay si Chang Ju ng tauhan ni Yuanqing ay naunahan na siya ni Xie Zheng. Sa kabilang banda, matagumpay na naitaboy ni Li Huai'an at He Jingren ang mga rebelde sa labas ng lungsod. Sa loob ng lungsod, natuklasan ni Xie Zheng ang mga Peking Guardia at tinulungan niyang mapanatili ang kaayusan sa pamamagitan ng pagbibigay ng bigas sa mga mamamayan upang mapakalma ang galit ng mga ito. Sa huli, hinabol ni Xie Zheng si Sui Yuanqing hanggang sa bangin. Nang makilala siya bilang Marquis Wuan, sinubukan niya siyang galitin at tinanong kung sino ba si Chang Yu. Matapos niyang sabihin na gusto niya itong halikan, lalong nagalit si Xie Zheng na nagtulak sa kanya upang siya'y panahin hanggang tuluyan siyang mahulog sa bangin. Hindi nagtagal, nagkita muli sina Xie Zheng at Chang Yu. Habang tinitingnan ni Chang Yu kung may sugat ba siya, bigla siyang hinagod ni Xie Zheng at niyakap ng matagal. Okay lang ako, saad niya. Kasunod ng kanyang paggamot sa pinsalang natamo ni Chang Yu sa kamay, naghanda si Xie Zheng para umalis. Di ba sinabi mo na aalis ka na? Naghanda ako ng ilang gamit pang lakbay at isang sulat ng debosyo nang sa ganon magiging malinis ang ating paghihiwalay at mas madali na lang sa hinaharap, saad ni Chang Yu. Hindi yun nagustuhan ni Xie Zheng at inisip na sabik na siyang makipaghiwalay kaya tinanong niya siya kung balak ba niyang magpakasal muli. Uminit ang kanilang pag-uusap na ng magalok si Xie Zheng na tulungan siyang makahanap ng bagong asawa. Nagudyo kay Chang Yu na ilarawan ang kanyang ideal na lalaki. Isang taong may kultura at masayahin, hindi katulad niya. Sa isang selos na pinalakas ng kanyang hinala sa nararamdaman ni Chang Ju para kay Song Yan, hinalikan niya siya, ngunit itinulak siya nito palayo. Bakit mo ko hinaharas samantalang aalis ka na? Tanong niya. So gusto mo ba talaga si Song Yan kaya ka ganyan? Bulalas ni Xie Zheng. Tinitigan siya ni Chang Ju ng masakit, ngunit nang aalis na sana siya'y hinagod siya ni Xie Zheng upang muling halikan. Lalong nagalit si Chang Ju at sinaad, ano ba ako sa'yo? Isang larauan lang na hahalikan at iiwanan kung kailan gusto. Doon ay hiniling ni Xie Zheng na sumama siya sa kanya o maghintay ng isang taon dahil may kailangan muna siyang gawin na maaari niyang ikamatay. Tumanggi si Chang Ju na magiging isa lang siyang tagapaghintay at tagamasid sa kanyang buhay, dahilan upang iwanan niya siya sa Niebe, ang lugar kung saan niya siya dating nakita. Pagdating sa bahay, natagpuan niya itong napakatahimik. Nakita niya ang iniwan niyang pilak at isang mensahe sa kanyang kaarawan na nagnanais ng kanyang walang hanggang kagalakan at isang pares ng gawang kamay na pantakip sa pulso upang protektahan siya mula sa pisikal na paggawa ng kanyang negosyo sa baboy. Sa kabisera, ang pagtatangka ni Grand Tutor Li Xing na gamitin ang maling pag-uugali ni Wei Xuan upang siraan si Wei Yan ay natabunan ng malamang si Xie Zheng, ang Marquis Wuan, ay buhay pa. Habang natutuwa ang hari sa balita, ay nanatili siyang maingat dahil sa dominanteng presensya ni Wei Yan. Sa hilagang kanluran, galit na galit si Wei Xuan nang malaman niyang nakaligtas si Xie Zheng. Ngunit hinikayat siya ng kanyang mga tagapayo na bumalik sa kabisera upang protektahan ang interes ng pamilyang Wei. Samantala, nagsimula na ang pagkuha sa mga kalalakihan upang maging sundalo sa Jizhou. Pagbalik sa bayan, natuklasan ni Chang Yu na si Mr. Zhao at si Yan Zheng ay parehong kinuha ng hukbo. Humabol si Chang Yu at natagpuan niya si Mr. Zhao sa tarangkahan ng lungsod. Ibinigay niya rito ang kanyang kabayo at ang mga supply na orihinal niyang inimpake para kay Xie Zheng. Hiniling niya na ibigay iyon kung sakaling magkita sila. Samantala, ang inis ni Wei Xuan kay Xie Zheng ay humantong sa isang komprontasyon sa kanyang ama. Yon ay dahil mas pinapaboran niya si Xie Zheng kesa sa kanya. Sinampal siya ng kanyang ina dahil sa kanyang kawalang galang. At kalaunan ay sinabi ni Wei Yan na sa pagbabalik ni Xie Zheng ay sa wakas magkaroon na ng tamang kahalili ang pamilyang Wei. Sa ibang lugar, ipinagpatuloy ni Xie Zheng ang kanyang pamumuno sa Blood Robe Cavalry. Sa Lin'an, isang natatakot na Yu Qianqian ang nagpaalam kay Chang Yu na ipinaliwanag na ang kanyang katulong ay pinatay at siya ay tatakas patungong Jiangnan. Tinanggihan ni Chang Yu ang alok na sumama sa kanya at piniling manatili at maghintay sa pagbabalik ni Xie Zheng at Mr. Zhao mula sa digmaan. Sa kampo ng mga rebelde,
Pinatay ni Chimin ang isang mensahero mula sa galit na si Lord Changshin at piniling balwalain ang anyang mga utos dahil sa kanyang paghahabol kay Yu Chen at sa kanyang anak na si Bauer. Gayunpaman, habang sina Yu Chen at Bauer ay paalis na, sila ay inambush ng mga nakamaskarang sundalo ni Chimin. Samantala, nakaligtas si Su Yuanqing pagkatapos mahulog sa bangin at siya ngayon ay nasa kampo ni Shi Sanyang, ang babaeng pinuno ng Qingfeng Fort. Pagkagising niya, narinig niya ang pangungutya ni Shi Sanyang sa mga kalalakihan dahil sa kanilang kakulangan sa kasanayan sa pakikipaglaban. Sa kabila ng pagkakaroon ng sugat sa braso, hinamon siya ni Su Yuanqing at madaling natalo gamit ang isang kamay. Sa isang matapang na galaw, hinalikan niya ang babaeng pinuno na agad lumambot sa kanya dahil sa kanyang lakas at gwapong itsura. Samantala, naging magulo ang Lin-an dahil sa mga bandido, dahilan upang sagipin ni Chimin si Yu Chen at ang kanyang anak na si Bauer. Nang malaman ni Yu Chen na ang nagligtas sa kanila ay si Chimin ay lalo siyang natakot. Ang magkapatid na sina Su Yuanqing at Chimin ay nagkita at doon, ipinaliwanag ni Yuanqing na binayaran niya ang mga bandido sa Qingfeng Fort upang patayin ang mga lokal sa Lin-an at para sirain ang reputasyon ni Marquis Wuan sa pamamagitan ng pagpapatunay na hindi niya kayang protektahan ng mga tao. Sinabi ni Yuanqing na alam na niya kung ano ang weakness ni Xie Zheng. At para lubusang makapaghigante, balak niyang agawin si Chang Yu mula sa kanya. Tinipon ni Su Yuanqing ang mga taong bayan at sinabing papatayin ang sinumang tumangging ibunyag ang kinaroroonan ni Fan Changyu. Samantala, nagawa ni Li Deqin na kalagi ng mga lubid ni Constable Wang. Ngunit ang constable ay napatay ni Su Yuanqing. Pagkatapos lumipat kay Hui Chenjin at mapatay ito, ay napunta siya kay Mrs. Song na ipinagkanulo ang kinaroroonan ni Chang Yu upang makaligtas. Gayunpaman, pinatay din siya ni Yuanqing dahil isa rin siyang taksil. Hinalughog ni Yuanqing ang bahay hanggang mapagtantong may mga taong nagtatago sa cellar. Agad lumabas si Chang Yu mula sa bubong at hinawakan siya gamit ang kutsilyo. Doon ay pumayag si Chang Yu na sumama sa kanya palabas, wag lang niyang ibunyag ang kinaroroonan ng iba. Habang palabas na magkayakap, kumontra ang kapatid ni Shi Sanyang, ang babaeng master na hinalikan ni Yuanqing. Pinaliwanag ni Yuanqing na siya ang bahalang magpaliwanag sa kapatid niya, ngunit hindi nagtagal. Lumaban si Chang Yu at sa sumunod na habulan, binigyan ni Chang Yu ng droga si Yuanqing at sinubukang tumakas sakay ng kabayo. Hinabol siya ng kapatid ni Shi Sanyang, ngunit sa huli ay napatay siya ni Chang Yu, kasama na ang ilang mga bandido. Sa ibang lugar, nakipagkita si Xie Zheng kay Wei Sheng at nagkunwaring walang alam tungkol sa trahedya sa Jinzhou upang maiwasan ang pabantay ni Wei Yan. Gayunpaman, nasira ang kanyang kahinahunan nang bumalik ang kanyang deer falcon mula sa Lin-an na sugatan ng pakpak. Agad na pinangunahan ni Xie Zheng ang 100 Blood Robe Cavalry patungo sa Lin-an. Sa Lin-an, isinakripisyo ni Madam Kang kanyang sarili upang protektahan ang kanyang apo, na si Hu, at ang batang Changning sa pamamagitan ng paghila sa mga bandido palayo. Samantala, natapos ang pagtugis kay Chang Yu sa gilid ng bangin, kung saan na-corner siya ni Su Yuanqing, at hiniling na sumama sa kanya upang maligtas ang buhay niya. Tumugon si Chang Yu nang may mapanghamong ngiti at inihagis ang sarili sa bangin. Sa paggagalugan ng Blood Robe Cavalry ay wala pa rin silang Chang Yu na nakita. Ginamit ni Xie Zheng ang amoy mula sa asul na laso upang sundan siya gamit ang kanyang palkon, hanggang matagpuan nila siyang halos patay na sa ilalim ng isang dalistis. Sumilong sila sa bahay ng isang matandang babaeng bulag. Nasuri ng babae si Chang Yu na may sinister chill at inirekomenda ang scraping therapy upang iligtas ang kanyang buhay. Dahil walang babae sa mga sundalo, inangkin ni Xie Zheng na siya ang kanyang asawa at nagkusa na gawin ang paggamot. Habang si Fen Changyu ay nasa kritikal na kalagayan, ginamot siya ni Xie Zheng gamit ang tradisyonal na paraan hanggang unti-unting bumalik ang kanyang diwa. Buong gabi niya siyang inalagaan at binantayan kasama ang mga oras na binabangungot siya. Napansin ng kanyang mga tauhan ang kakaibang malasakit niya rito at nagsimulang mag-usap-usap tungkol sa posibilidad na pakakasalan niya ang dalaga. Nang marinig ito ni Xie Zheng, hindi niya ito itinanggi at kalaunan ay ibinulong niya kay Chang Yu na pakakasalan niya siya, kahit pa siya ay tulog. Ngunit naputol ang katahimikan nang dumating ang balita tungkol sa mga bandido na binayaran ni Su Yuanqing upang wasakin ang Lin-an. Hanggang napagtanto ni Xie Zheng na si Chang Yu ang tunay na target. Dahil sa galit, agad na pinamunuan ni Xie Zheng ang kanyang hukbo upang lipulin ang mga bandido, habang sa kabilang panig ay nalaman ni na Su Yuanqing at Shi Sanyang na ang batang dinukot dahil sa jade na suot ito ay si Changning, ang kapatid ni Chang Yu. Nakita nila ito bilang pagkakataon upang manipulahin si Xie Zheng. Samtala si Li Huai'an ay nagbalik upang hanapin si Chang Yu kahit siya ay sugatan, dala ang matinding pagsisisi sa nangyari sa bayan. Pagkagising ni Chang Yu, siya ay nalito at nakatakas mula sa mga bantay na itinalaga ni Xie Zheng. Tumakas siya at isinama ang matandang tumulong sa kanya.
Sa kanyang paglalakbay, muli niyang nakita si Li Huaian at nakahingi ng tulong. Isang mahalagang sandali ang nangyari nang muntik siyang mahulog sa bangin. Habang kinukuha ang gamit niya na bigay ni Xie Zeng, siya ay napadulas at lumambitin hanggang iligtas siya ni Xie Zeng na nakamaskara. Bumalik siya sa Lin'an kasama si Li Huaian at Dion. Bumungad sa kanya ang matinding trahedya, ang pagkamatay ng maraming kakilala at pagkawala ng kanyang kapatid na si Changning. Sa huli, labis na nagdalamhati si Changyu, ngunit nanatiling matatag. Siya mismo ang naglibing sa mga namatay at nag-alay ng respeto sa kanila, habang patuloy na umaasa na buhay pa ang kanyang kapatid. Doon ay kinumfort siya ni Li Huaian at sinabing huwag dalhin lahat ng bigat sa balikat niya. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagkawala, nanumpa siyang hahanapin si Changning, pati na rin si Xie Zeng, at sisikaping iligtas sa mga natitirang buhay mula sa trahedya. Isang buwan matapos ang trahedya sa Lin'an, patuloy na hinanap ni Fan Changyu ang kanyang kapatid na si Changning. Sa kanyang paglalakbay, marami siyang batang nailigtas mula sa human trafficking, dahilan upang kumalat ang kanyang reputasyon bilang Butcher Lady of Jizhou. Dahil dito, maraming kababaihan ang humanga sa kanya at ginaya ang kanyang tapang, ang magdala ng kutsilyo para sa proteksyon at nagsusuot na katulad niya. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan, naramdaman pa rin ni Changyu ang matinding kalungkutan, lalo na't wala sa kanyang tabi si Yan Zheng. Sa kabila ng kanyang kabutihan, nagkaroon siya ng problema nang magkamali siya ng akala sa isang ama bilang trafficker at pinakialaman ito. Dahil dito, siya ay isinumbong at nakulong. Dinalaw siya ni Li Huaian at inalok ng tulong kasama na ang pagtira sa kanya. Ngunit tumanggi si Changyu dahil pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Nakapagliligtas siya ng iba ngunit hindi niya mahanap ang sariling kapatid. Sa labas naman ng kulungan, nagtipon ang mga magulang ng mga batang kanyang nailigtas at nakiusap na palayain siya, habang pinatutunayan na isa siyang bayani. Samantala, dinala ni Xu Yuanqing, si Changning, sa Baxia kasama si Shi Sanyang. Plano niyang gamitin ang bata bilang sandata laban kay Xie Zeng, at pinakalat ang kasinungalingan na anak ito ng general. Kasabay nito, natanggap ni Xie Zeng ang isang pakete na naglalaman ng liham ng diborsyo mula kay Changyu, na kanyang tinanggap kahit may kasamang lungkot. Ngunit nang makatanggap siya ng hamon mula kay Xu Yuanqing na may kasamang larawan ni Changyu at Changning, napagtanto niyang nasa panganib sila. Matapos tulungan ni Li Huaian si Changyu na makalabas sa kulungan, tinanong siya tungkol sa record ng kanyang mga magulang. Nang mabasa niya ang ulat tungkol sa kanila, naniwala siyang pinatay nga sila ng mga bandido. Tumanggi siya sa alok na tulong ni Li Huaian kasama na ang pagtira sa bahay niya, dahil magiging abala na di umano siya dahil sa nagbabadyang digmaan. Samantala, si Xie Zeng ay gumagawa ng plano laban sa mga kalaban, kabilang ang isang estratehiyang paggawa ng sekretong dam upang talunin ang mga rebeldeng tauhan ni Changxin. Nalaman din niya ang katotohanan na nagpakamatay ang mga magulang ni Changyu para lamang maisalba siya at ang kanyang kapatid. Sa huli, nagtungo si Changyu sa Baxia matapos marinig ang tungkol sa isang refugee camp na maaaring kinaroroonan ni Changning. Ngunit sa kanyang paglalakbay, muli siyang nasangkot sa gulo nang tulungan niya ang isang lalaking akala niya inosente, ngunit kalaunan ay nalamang espiya. Sa pag-aakalang magkasabwat sila, muling siyang inaresto ng mga sundalo at dinala sa kulungan. Ops mga ka-recaps, sandali lang. Sa unang 20 episodes ng Pursuit of Jade, agad tayong hinila ng kwento sa isang emosyonal na paglalakbay, puno ng pag-ibig, sakripisyo at matinding sakit ng paghihiwalay. Hindi maikakaila na isa sa pinakamabigat na bahagi ay ang pag-alis ni Xie Zeng. Ngunit hindi siya umalis dahil hindi na siya nagmamahal, kundi dahil mas pinili niya ang responsibilidad at mas malawak na layunin. Ito yung tipo na kahit ayaw mo, kailangan mo pa rin gawin. Ngunit sa gitna ng sakit na yon, dumating si Li Huaian. Isang lalaking kalmado, maaasahan at handang alagaan si Changyu. Para siyang pahinga sa isang pusong sugatan. Pero kahit gaano siya kabuti, malinaw na hindi niya kayang punan ng puwang na iniwan ni Xie Zeng. Dito mo makikita na hindi sapat ang kabutihan lang, kailangan din ng tunay na koneksyon. Habang lumalalim ang kwento, mas lalo nating nakikita ang pagbabago kay Changyu. Mula sa pagiging emosyonal, natuto siyang maging matatag. Hindi siya tuluyang nasira dahil sa pag-ibig. Sa halip, lalo siyang tumibay. At dito lumabas ang tunay niyang lakas bilang isang babae. Ang unang 20 episodes ay hindi lang tungkol sa love story. Isa itong realidad na minsan, kahit mahal niyo ang isa't isa, hindi pa rin kayo ang itinadhana sa tamang panahon. At minsan, may darating na taong mas mabuti para sa'yo, pero hindi pa rin niya makuha ang puso mo. May mga ganun talaga. Pero minsan, may dumarating na inilaan talaga para maghilom ang isang pusong sugatan. Sa totoo lang, hindi kailangan ng ibang tao para lang maging buo. Na kahit mag-isa lang sa buhay, pwede pa rin buuin ang sarili. Kahit ilang beses pang masaktan, dito nagsisimula ang tunay na kwento. Ang pagbangon, hindi para sa pag-ibig, kundi para sa sarili. Sa bandang huli,
Ito ay isa lang bahagi ng ating buhay na kailangan mangyari para mabuo ang isang mas malaking plano na inilaan ng may likha para sa atin. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng recap at reaction, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa susunod pang episodes.